Samantala, isang sanggol na naman ang inabandona. Ang bagong silang na sanggol ay nakitang nakasilid sa isang supot at inakala pang ang basura. Nakatutok si Marisol Abduraman. Hulog ng langit kung ituring ni Babe Stalam ang sanggol na karga niya. Kaya given grace sana ang gusto niyang ipangalan sa baby. Alas 11 raw ng gabi nung Sabado nang makita ng mga batang nagbabasura ang isang paper bag sa kanilang bakuran. Kamutik na nga raw itong bitbitin ng mga bata sa pag-aakalang basura lang ang supot. Pero may biglang umiyak. Putla, kulay, puso ng saging, parang ganon. Tapos yung buhok niya may dugo po. Bakit panganak siya dati? Yes. Kasi yung ano niya, yung damit na binabalutan sa kanya, mainit-init pa yung dugo. Nakabalot lamang daw ng itim na t-shirt ang bata at may pusod pa. Agad daw niyang inireport sa barangay at sa pulis ang nakitang sanggol saka dinala sa ospital. Kanina, dinala ang sanggol sa Manila City Social Welfare Office. Nakausap natin mismo yung director ng ospital. According to him, yung bata in good condition. No? Maganda yung kondisyon ng bata. Dinala rin agad sa Reception Action Center ng DSWD Manila ang sanggol upang alagaan. Nababahala ang Manila City Social Welfare Office sa kaso ng mga sanggol o mga batang inaabandona. Nito nga lang daw pagpasok ng taon, mahigit 10 bata na ang nati-turn over sa kanila. Hindi pa raw dito kasama ang bilang mga posible pang nakitang mga bata na hindi na i-report sa kanilang tanggapan. Minsan nga 4-year-old, 5-year-old nililigaw parang pusa Minsan yung bata palakad-lakad lang, idiwan sa isang tabi, hindi na binalikan. Very alarming yan kasi buhay yan Pero paalala ng mga otoridad, hindi basta-basta pwedeng angkinin ang mga batang ibinibigay o di kaya inaabandona. May proseso kasing kailangan sundin para sa may saligal ang pag-aampon. Kaya sakaling may makita kayong abandonadong sanggol o bata, agad i-report sa mga kinauukulan. Marisol Abduraman, nakatuto, 24 oras. May balita tayo mula sa China, isang batang 2 taong gulang ang nahulog sa balon. Wala naman tubig sa balon, pero 12 metro ang lalim ng balon. Makitid ang lagusan na nagpahirap sa mga rescuer. Gumamit sila ng lubid na itinali nila sa katawan ng bata para siya ay mailabas. Nadulas daw ang bata kaya siya nahulog sa balon. Dinala na siya sa ospital para magamot. Samantala, handa na rin ang pamunuan ng Subic para sa mga bakasyonistang inaasahang pupunta sa mga beach resort doon ngayong Semana Santa. At mula sa Subic, Zambales, nakatutok live si Jamsi Sanchez. Vicky, nagsimula na nga magdatingan ng mga bakasyonista dito sa Subic at sa iba pang bahagi ng Zambales. Ayon nga dun sa pamunuan ng SBMA, inaasahan nilang lalagpas sa 120,000 ang bilang ng mga bakasyonistang darating sa mga susunod na araw. Higit kumulang 2 oras lang ang biyahe papuntang Subic mula Maynila kung daraan sa NLEX at SCTEX. Kaya isa ito sa mga pinakamadaling puntahang vacation spot ngayong Holy Week at tuwing panahon ng tag-init. Well, we have our major theme parks ready for the influx of visitors this Holy Week. The hotels are ready, the restaurants are ready. It's more fun in the Philippines, it's more fantastic in Subic. Bukod sa Subic, dinarayo rin ang mga beach sa Zambales. Bukod sa swimming, pwede rin subukan ng ibang activities tulad ng jet skiing. Nasisimula pa lang ng Holy Week pero ngayon pa lang marami-rami ng mga pupunta dito sa mga beach sa Subic para mag-enjoy sa pag-swimming kasama ng kanilang mga pamilya. Bakit po napili niyo dito magbakasyon? Kasi walang pollution at malayo sa Manila. Malinaw po yung tubig tapos konti lang po yung tao. Sa mga bus terminal, regular pa ang bilang ng mga biyahero pero inaasahang dodoble ito sa susunod na mga araw. Ayon sa SBMA, dahil sa inaasahang paglobo ng bilang ng mga bakasyonista, nakaantabay na ang kanilang law enforcement officers. Para naman sa mga nais magnilay-nilay, meron ding nakalinyang mga aktibidad tulad ng pabasa na nagsimula kahapon at magpapatuloy hanggang sa Sabado. Vicky, kabilang nga dun sa mga Holy Week activities dito sa Subic ay mga prosesyon na magsisimula sa Miyerkules. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Jamsi Sanchez. Matagal-tagal nang hindi nakikita ng publiko si Dolphy dahil sa pagkakasakit niya. At ayon sa partner niya si Jaja Padilla, maayos na ngayon ang lagay ng Comedy King at kahanga-hanga ang fighting spirit. Ang chika, hatid ni Lars Santiago. Isang look ni Jaja Padilla sa shooting ng pelikulang Ay Dubi-Dubi-Du, kung saan kasama niya si Gary Valenciano, Ogie Alcacid at Eugene Domingo. Excited ang Divine Diva sa konsepto ng kanilang pelikula.
The mere fact that this is a musical, it's a dream project based on the music of Apo. So it's a project na parang talagang kung mabalitaan ko at hindi ako kasali, ba't ako hindi kasali? Napag-usapan ng araw nila ng partner niyang si Dolphy ang pelikulang ito at natuwa raw ang Comedy King na gumagawa siya ng musical movie. Masaya si Jasha sa magandang kalagayan ngayon ni Dolphy. By God's grace, I hope that, this streak continues. Sana tuloy-tuloy na nasa bahay lang kami para talaga nagpapalakas siya. He's being taken care of naman there at home. Naniniwala si Jasha na tunay na survivor si Dolphy at malaking bagay raw sa paglakas nito na napapaligiran siya ng kanyang pamilya. Kasi lahat kami, pag kami free time, I've opened my home to kung sinong gusto magbantay, kung sinong may time. Like right now, ngayon, kauwi lang ng isang anak niya from the US, so nagbabantay siya. So we take turns. Magana rin daw sa pagkain ngayon ang Comedy King. And there was even a time na gusto siyang ENGT. Ayaw niya talaga. Alam mo naman yung pagkain dadaan sa ilong, sabi niya, ayaw ko yan. So sabi ko, Lovey, you really have to force yourself to eat. And he did. Hanga si Jasha sa fighting spirit ni Dolphy. Noong panahong pabalik-balik sila sa ospital dahil sa hindi magandang kondisyon nito, nakita raw niya ang marubdob nitong pagnanais na mabuhay. Despite the fact that he's had so many pneumonias, couple of the past years, ang dami, parang any other normal person, I think, could not battle the kind of, the number of pneumonias that he's had in his lifetime, but he is very strong-willed. So that's what. War Santiago, updated sa Showbiz Happening. Mamaya sa Chika Minute, Justin Bieber, Will Smith at Taylor Lautner walang kawala sa Green Slime sa Kids' Choice Awards. Tutukan yan. Tradisyon na po ng ilan ang magpapako sa krus sa San Pedro Cutut sa Pampanga tuwing Biyernes Santo. At ngayon pa lang, naghahanda na ang ilang namamanata. Mula sa Pampanga, nakatutok live si Dano Titu. Dano? Vicky, pinaghahanda na nga ng mga taga rito sa barangay San Pedro Cutut sa San Fernando, Pampanga ang tradisyonal na pagpapako sa krus ngayong Biyernes Santo. Dito sa sentro ng barangay San Pedro Cutut, sinimula na ang paglilinis at pagbabakod sa burol kung saan ipinako ang gumaganap na Hesukristo kasama ang dalawa magnanakaw na sina Estas at Dimas. Naghahanda na rin sa taunang pamamanata si Ruben Enaje. Ito na ang kanya ika-26 na taong pagpapako sa krus, 10 taon dito bilang si Jesus. Ipinakita niya sa akin ang isusuot niya. Ang pako naman na gagamitin niya nagawa sa stainless steel, mag-iisang dekada na. At ang krus na papasanin niya, halos 40 kilo ang bigat. Ganon. Sige, huwag ka si Diyos sa akin. Sige. Alin na ka ba, Eric? Aray ko. Ilalakad mo pa yan? Oo nga eh. Aray ko. Aray ko. Ah! Ah! Aray! Pero hindi. Bigat. 1985 daw nung unang magpapako sa krus si Ruben bilang pasasalamat sa Panginoon matapos maligtas ng mahulog ng 3 palapag sa building bilang sign painter. Pero ang 9 na taon sana niyang pamamanata na triple nang magkasakit ang anak niya at asawa. Nakasabi sa akin ng mga ilang pare at ilang mga pastor na talagang bawal. Kaso may naipangako na ako sa ating Panginoon. Pati nga subis po namin dito, kung may panata ka sa kanya, ituloy mo na lang. Kaso pag may nag-a-advise sa'yo na magpapapako, sabihin mo, wag na. Inaayos na rin ng barangay ang listahan ng mga gustong magpapako sa krus. Ang kanila raw tatanggapin, kailangang isailalim sa masusing pagsusuri. Gaya ng dati, bawal pa rin magpapako sa krus sa mga dayuhan. Nadala na raw kasi sila sa nangyari ilang taon na nakalilipas kung saan may dayuhang nagpapako sa krus pero biglang umatras. Ang gusto namin dito, itong tahimik at kung maaari wala masabi ito mga nagiging bisita namin. Pagkatapos nito, meron pa pumupunta dyan na ginagawang sagrado itong burol na ito. Sir,
Vicky, abiso ng mga opisyal ng Barangay San Pedro Cutud sa mga pupunta rito para saksihan ng pagpapapako sa krus ngayong Biyernes Santo. Sana bago mag alas 6 ng umaga ngayong Biyernes Santo ay nandito na kayo sa San Pedro Cutud. Lalo't inaasahan nila ang bulto ng mga darating na bisita, kabilang ng mga turista mula sa ibang lugar maging ang mga dayuhan. At dahil dito ay nakatakdangang isara ang daan sa lahat ng mga pribado at pampublikong sasakyan bandang alas 10 ng umaga Biyernes Santo. Samantala para naman dun sa mga babalik sa kanilang panggagalingan mula sa pagpapapako sa krus dito sa Borol ay maglalatag naman ng alternative route ang mga opisyal ng barangay para hindi na kailangan pang dumaan sa pinanggalingan o doon sa daan na gagamitin papasok dito sa Borol. Balik sa'yo, Vicky. Maraming salamat, Dano Tingkungko. Susunod, yung pagsakay sa butanding na yan na ginawang tila surfboard. Inalmahan ng mga nagmamalasakit sa hayop. Mga hotel sa Boracay, punuan na ngayong Semana Santa. Ogie Alcacid, nagpatikim ng mga hirit sa taping ng pelikula niyang Boy Pickup. Pinoy international singing sensation na si Charis, kinilalang favorite Asian act sa Kids' Choice Awards. Panalo dito sa 24 Oras.